Arvin Tolentino nakatanggap ng malaking halaga sa KBL at aabot nga daw ito ng 45 million peso na 3-year contract na offer sa kanya na isang kupunan nga sa Korea. Tatanggapin niya kaya ito mga ka-sports? At Justin Brownlee, hindi nga daw makakalaro sa FIBA Asia Cup na gaganapin nga ngayong taon. Ano nga ba ang dahilan mga ka-sports? Ngayon natapos na nga ang kontrata ni Arvin Tolentino sa Northport Batangier kaya hindi nga siya naglalaro ngayong All-Filipino Cup dahil nakikipag-negotiate pa din daw nga ang Batangier para nga dito kay Arvin. April nga natapos ang kontrata niya dito sa NP mga ka-sports at up to now ay hindi pa din nga siya nakakalaro sa PBA. Akala nga ng karamihan ay injury nga lang itong si Arvin kaya nga hindi siya naglalaro. Pero ang hindi nga alam ng iba ay dahil sa contract issue niya nga sa current team niya. Ayon niya kasi sa isang kuliglig mga ka-sports ay nakatanggap nga daw ng malaking offer itong si Arvin Tolentino sa KBL or Korean Basketball League na talaga mapapaisip nga siya. Dahil tumataginting na $800,000 for 3 years or pag kinonvert nga ito sa Philippine Peso ay aabot ng 45 million. So parang 15 million per year or 1 million per month nga ang kalalabasan nga dito para nga sa serbisyo ni Arvin Tolentino. Sobrang laking offer nga niyan mga ka-sports dahil malinis na papasok na nga sa kanya ang pera niya na walang tax. Dahil consider na OFW nga siya sa ibang bansa dahil nga nagtatrabaho siya doon. At least mga ka-sports, secured na nga ang kikitain ni Tolentino dito sa Korea kung sakasakali nga lang Ang kaso nga lang ay mawawali nga lang siya sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas. Kaya napapaisip nga rin talaga ng gusto itong si Arvin. Sa pagkakaalam ko nga lang mga ka-sports, max na 800k ang ma-offer nga raw ng PBA team sa kanya kasama na yung mga bonus. Kaso yun nga lang, ang advantage yan ay nandito nga siya sa Pilipinas at kasama niya ang pamilya niya. Hindi siya maninibago tulad ng mga mag-i-import nga sa Korean Basketball League. Pero sa tingin ko lang mga ka-sports, gusto din nga din ni Arvin na mag-stay nga dito sa Pilipinas hanggat maaari. Dahil syempre, panatag na nga siya sa mga kakampi niya. At kung sakasakali naman ay mag-aantay na lang siya ng mga trade niya na para mapunta siya sa ibang kupunan. Kung hindi nga talaga kakayanin ng ibigay nga ng Northport or mapantayan man lang ang offer nito dito sa KBL. Nakakapanghinayang lang mga ka-sports dahil kung saan malaya nga nagagawa na ni Arvin yung gusto niyang gawin at kaya nga siya naging best player of the conference last season dahil nakuha niya na nga yung rhythm niya sa tulong ng kakampi niya dito sa NP. Siya nga ay naging go-to guy na nga nila sa team at naging average na nga siya ng 20 points per game. At in fact, mga ka-sports simula nung nalipat nga siya sa NP ay tumaas nga ang stats niya at naging consistent nga na mataas ang pang-score niya. Kaya nga tuwan-tuwa nga din siya sa minutes na natiwala at papasalamat siya sa binibigay nitong tiwala at minutes na binigay nga sa kanya ng NP management. Pero kung kayo ang tatanungin mga ka-sports, ano nga ba ang makakabuti nga dito kay Arvin? Tanggapin nga yung offer sa KBL or dapat mag-stay na lang siya sa PBA at magbalakas na lang dito para ma-dominate niya nga ng gusto ang Pilipinas? Sa kabilang dako naman mga ka-sports ay tungkol naman nga dito kay Justin Brownlee. Nahaharap na naman nga sa issue itong si JB na kung saan mainit nga kung saan hindi nga siya nakapaglaro dati sa FIBA dahil nga sa drug related niya raw na ini-intake niya raw. Depensa nga dito ni Brownlee dati ay medical approved naman dito sa Amerika kaya nga tinitake niya nga raw yan. Ang kaso nga lang hindi nga raw matanggap nga raw ng FIBA. Kaya nga hindi nga raw siya makapaglaro ulit ngayon. Napaparating nga na FIBA Asia Cup na gaganapin nga this August. Masakit man, pero sa pagkakalam ko hindi pa naman daw ito final. So, nagde-demand pa rin daw talaga dito ang Gilas Pilipinas para at least pagbigyan pa rin daw nga itong si Brownlee na makapaglaro nga dito sa ating bansa, being naturalized import. Hindi na nga raw siya nakapaglaro last year, tapos mauulit na naman nga ito. So, masakit para nga dito kay JB yan mga ka-sports, lalong-lalo na sa Gilas Pilipinas. Ine-expect na nga rin ng Gilas coach na si Coach Tim Cone na si Brownlee na maging head coach. Tapos biglang ganito na naman nga yung lumalabas sa balita.
Kasi syempre nakakapag-a-adjust na naman nga itong mga kanyang mga kakampi dahil maghahanap na naman ng bagong import nga para sa FIBA Asia Cup. Ito pa naman yung pinaghahandaan at gusto nga mangyari ni Coach Tim, yung makuha na ng rhythm ng gusto ang kanyang mga teammates ni Justin Brownlee, kasi inaantay rin nga nila at gusto nga talaga mahubog nga raw ni Coach Tim Cone ang kanyang mga players para at least nandoon na nga raw talaga yung kanilang chemistry kapag magkakasama na sila sa loob ng court. Hindi nga raw kasi sila mabuo at ilang buwan na nga raw itong inaasam, pero parang magkakaroon na naman nga ng another problem nga dito sa Gilas Pilipinas. Kaya sa ngayon mga ka-O-Sports, sa pagkakaalam ko lang at ayon nga rin sa isang source, ay maaaring si Jordan Clarkson or Ange Kwame nga ang kuhaan nga dito ng Gilas Pilipinas para at least mag-naturalize import nga dito sa kanilang koponan. Kailangan na naman nga talaga mag-adjust kung sakasaling hindi nga talaga payagan nga itong si Brownlee. Hindi ko alam kung sadyang mainit nga lang talaga ang liga nga dito kay JB dahil nga ilang beses na nga itong napatunayan at dinidepensahan na nga lang na hindi nga rin talaga ito drug related at approved nga raw ito sa Amerika.